Kayo po ba magulang ng pasyente? Oo, Dok. Gusto na ho yung anak namin. Ang result ng CT scan, epidural hematoma. Ano po yun? Ang ibig sabihin po noon, may namumuong dugo sa utak ng bata kaya tulog. Kailangan i-refer ang pasyente sa isang neurosurgeon for immediate surgery. Paano po yun? For now, titingnan muna natin kung makukuha sa gamot para mawala ang pamamaga sa utak ng bata. But we will have her under observation for 24 hours. If beyond that time, at wala pa rin response ang pasyente, we will need to take a chance and proceed with the surgery. Kailangan ilipat siya sa isang private hospital. Hindi pa to, Dok. Magkano po kaya yung kakayanin? Kakailanganin nyo ng 200,000 for down payment. 200, down pa lang ho yun. Kailangan ko munang balikan ng pasyente. Excuse me. 200, down payment pa lang. May 4,000 akong naitabi. Para sa matrikula sana ni Sol. Pilitin ko siguro singilin si Erning. Siguro, mga 8,000 hanggang mga 10 siguro. Pipilitin ko na mabayaran yan. Pero kulang pa rin yun eh. Tay, parang kahit pagsama-samahin natin lahat yung naipon natin, wala eh, hindi kaya eh. Huwag kayo mag-alala. Pipilitin ko, gagawa ko ng paraan. Gagawa ko ng paraan. Sol! Ako din, tay, sasama na po ako, gagawa rin po ang paraan. Sige. Mag-iingat ka, anak. Sige, ako na bahala dito, Katala. Sige. Mag-iingat kayo. Sol, halika na, dali! Sol! 100,000. Okay. Salamat. Anak pala ni Teddy at Sally na aksidente kanina? Don't tell me si Sinag. Hindi. Yung bunsong anak nila. Oh, that little kid. Why daw ba? Oo. Sa ngayon, ginagamot sa ospital. Inilapit nga sa akin ang isang kaibigan kong doktor eh. Baka sakali makatulong ako sa pamilya. Pero nagdadalawang isip ka? Hindi naman sa ganun. Come on, Dad. I know what you're thinking. May posibilidad na magkaroon ng kasunduan. At wala naman makakatulong sa kanila kundi yung lupain nila eh. I knew it. Alam mo, tinawag mo na si Benji kaya lang hindi siya sumasagot eh. Pinaalam ko na kay Sir Vicente. Ito na ang pagkakataon natin. Ito na ang oportunidad para makuha natin yung lupain ng mga obispo. Sir? Benji, I know it's late, but this can't wait. Okay, sir, ano po yan? May sitwasyon ngayon sa pamilya Obispo. Dante's been trying to get in touch with you, but he can't seem to reach you. Ano po nangyari, sir? Na-aksidente yata ang bunsong anak ni Teddy. Si Tala, sir? Ano po nangyari sa kanya? I don't know. I don't have the details. Alam kong malapit ka sa pamilya Obispo. Why don't you get in touch with them? Sir, thank you po for the information. Wait. Benji, wait. That's not it. I want you to talk to them. Really talk to them about the land. Sir? I know, pangit na pakinggan na sinasamantala natin na sitwasyon. But this is business. And they need to be practical kung gusto nilang mailigtas ang bata. Tell them, we're willing to help them for as long as they're willing to cooperate. Alam mo na,
ang ibig kong sabihin. Jason, Benji, napatawag ka. alam mo na ba yung nangyari kay Sinag? Hindi. Na-aksidente yung kapatid niya. Ba't di mo alam? Teka, sino nagbalita sa'yo? Paano mo nalaman to? Si Sir Vicente, Talagang updated yung matanda. gusto niya kausapin ko si Sinag. Kumbinsihin ko na magbenta ng lupa kasi kailangan nila ng pera. Ito na raw yung tamang pagkakataon. Kaya nga bumalik ka na rito para kausapin si Sinag. Hindi ko yata kaya eh. Kailangan mo kayanin, Benji. Yun ang trabaho mo, di ba? Besides, ikaw lang yung papakinggan nila. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga taong pinagkakatiwalaan lang nila ang pwede nilang pakinggan. At ikaw yun, Benji. Ikaw lang yun.